Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Okay, so maraming salamat Ari na sa iyong tinalakay sa gabi ito, sa orasan ito, na napakagandang pakinggan at nawain. Yan, natin kapatid. Okay, so bago ang lahat, sa mga pagpalawas po sa ating lahat, mula Luzon, Visayas, and Mindanao, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Yan. Dito po sa bahay po ng ating kapatid. Wala iba si kapatid Reyna Merlita Baltasar dito sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Yan. So bago po ako magpatuloy, ay pasasalamat at pagpupugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunansa. At ganoon na rin na kami po ay gumagalang at nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunansa, na siya po ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at ganun din sa kanyang kapatid, Hari Adolfo D. Riambunansa, na siya po ang president ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation or PDDMC. Yan po ang dalawang company ng The Kingdom of God sa loob ng kaharian ng Diyos. At ganoon din po sa lahat ng mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon, sa Purok New Jerusalem, Rosarasay, Talisay, Dapitan City, sa Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyong mga nanay at sa buong royal family ng Riambunansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga 70 prophets. Yan. 70 prophets na kinabibilangan po ng mga mga apostoles pala. At yung mga tribes. At lahat ng mga apostoles. Yan. Na kinabibilangan po ng aming regional director ng Region 2. Walang iba, Hari Edgar Palor Ligutom, at ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom, at sa kanilang prinsesa. So, magandang gabi po sa inyo, Hari at Reyna. At ganoon din po sa lahat ng mga 70 prophets na itinalaga po ng aming mahal na dakilang guro. So, walang iba ang aking ina, nakasama ko po sa Biskaya. Walang iba rin na Shirley del Rosario. At Reyna Wilma Mercado. At ako po yung isang na-assign po doon sa Nueva Biskaya. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. At sa mga kapatid po natin dyan sa Isabela na itinalaga po ng ating mahal na hari. Andyan po ang ating mga kapatid, Hari Roger Pagumpana, Hari Ruel Agustin,
Hari Edelberto Lacerona, Hari Elino Daracan, Hari Oliver Resurrection, at Prinsipe JB Sales. Yan po ang nakatalaga po dyan sa Isabela, at si Prinsipe ay dyan sa Cagayan. Yan ang mga nakatalaga pong mga 70 prophets na itinalaga po ng aming mahal na hari. At sa lahat po ng mga municipal leaders, barangay leaders, down to PROC leaders. At sa lahat po ng mga kapatid po natin dyan sa Santiago, Isabela. Yan. Nanonood po sila ngayon. Hari Ramil Tadya, Hari Redentor Domingo, yan, Reyna Marites Saldivar, at Reyna Gloria Abogado de Leon. So magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito ay andito na naman po kami upang magpahayag na naman po sa inyo ng tungkol pa rin ito sa kaharian ng Diyos, sapagkat hindi po kami nagsasawa na ipahayag ito, na paulit-ulit po ninyong pinakikinggan upang higit po natin maunawaan at higit po natin maintindihan. Sapagkat kahit basa po ng basa sa Biblia, kung hindi po natin ito maintindihan, mga kapatid, ay dilim po yan. Diba? Dilim po yan pag hindi po natin maintindihan. Kaya nga, paulit-ulit po namin na ibinabahagi sa inyo ang aming pagtalakay tungkol sa kaharian ng Diyos upang higit po natin maunawaan at maintindihan, mga kapatid. So, ano ba yung maganap sa hinaharap na plano ng Diyos, mga kapatid? Particularly dito sa bansang Pilipinas. Ano ba yung programa or magaganap na plano ng Diyos, mga kapatid? So, alamin po natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. Diba? Balikan po natin yung istorya ng Diyos sa daigdig. Sapagkat ang plano ng Diyos magtayo man ng kaharian ng Diyos. Yan ang kanyang plano. Subalit yung 4 na bansa na ginamit ng Diyos ay wala na, natapos na. Natapos na sila. Kaya ang tanong, yung plano po ba ng Diyos ay magpatuloy? Mga kapatid. Siyempre, magpatuloy yan. Sino ba naman yung maghahari kung hindi, di ba, matutuloy yung plano ng Diyos? So, matutuloy ng yung plano ng Diyos, mga kapatid. Kaya, gumamit na naman ng isang katawan na may laman upang siya yung magpatuloy ng plano ng Diyos. So, sino yung ginamit ng Diyos na magpatuloy ng plano ng Diyos? Diba? Siyempre, yung banal na Espiritu Santo ng Diyos, siyempre may papasukan na may laman at may katawan. So, ang pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, ang ating
Heso Kristo. Mga kapatid, siya ang pinasukan ng banal na Espiritu Santo ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus Christ. Siya yung magpatuloy sa mga plano ng Diyos. Ano ba ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Or ano po ang kanyang dala? So basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Lucas 8:1. Basa hare. Ayon po dito sa sulat sa Lucas 8:1. Ganito po ang mababasa. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya ay naglalakad sa mga bayan at Yan. mga nayon Bayan at mga nayon. na ipinapangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. Yan. Maliwanag po, mga kapatid. Diba? Ipinapangaral, dinadala. Ano yung dinadala na kanyang ipinapangaral? Yung kaharian ng Diyos. Saan? Sa mga bayan. Diba? Sa mga nayon. At kasama yan yung 12. Sino yung 12? Yun ang kanyang mga apostoles. Mga kapatid. Saan nangaral ang ating Panginoong Hesus? Doon sa bansang Israel. Mga kapatid. Doon po siya nangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Na doon niya sana tipunin yung kanyang mga anak. So basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Lucas 13:34-35. So ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, Yan. na pumapatay sa mga propeta at mabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang iniibig kong tipunin ang iyong mga anak, nagaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sariling sisig, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, Yan. at ayaw kayo. Ayaw. Inayawan yung Diyos. Tuloy. Sa 35, narito sa inyo iniwang walang anuman ang inyong bahay. At sinabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Yan. Di ba? Maliwanag ang sinabi ng Diyos na gusto niyang tipunin yung kanyang mga anak. Subalit, inayawan man nila ang Diyos. Kaya, iniwan yung bahay. Sabi nga kanina, yung Jerusalem, yung tirahan, di ba? Yung luklukan, tirahan. So, di iniwan. Yung nagbabalita sa kanila ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. So, iniwan yung kanyang bahay. Wala nang laman. Mga kapatid, na doon sana itayo yung panglima na kaharian sa daigdig. Subalit, ang tanong, tinanggap po ba ang ating Panginoong Jesucristo? Walang naniwala. Bagkus ano ang ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo?
kanilang hinuli, linitis at higit sa lahat, ipinako sa krus. Yan ang naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung panglima na kanya sanang ikatayo na kaharian, kanyang inalis at ibinigay ito sa isang bansa. Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Matthew 21:43, 42:43. Basa hare. So ganito po ang nakasulat. Sa banal na kasulatan, sinabi sa kanila ni Jesus, Yun. kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan, ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali ay siya ring ginagawang pangulo sa panulo. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y gilalas sa harap ng ating mga mata. Tuloy. Sa 43, kaya nga sinabi ko sa inyo, alisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Bansa ang sinabi ng Diyos. Wala po dyan sa taas. Ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Maliwanag po, bansa ang sinabi ng Diyos. Isang bansa. Kaya kung ating isipin, ang lahat ng bansa sa daigdig, talagay na lang natin na 300 nation. Isa lang ang tinukoy ng Diyos, isang bansa. Nga nagkakabunga. Mga kapatid. Kaya ang Diyos ay nag-utos sa lahat ng mga tao. Ano ang kanyang inutos? Basahin po natin sa Matthew 6:33. Basa hare. So ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian Yan. at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Yan ang utos ng Diyos. Diba? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan ang inutos ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ang ating pag-uusapan o ang ating tema ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat hindi man nila ito tinanggap, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kaya patunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa panglimang pagpapatunay na itinuro ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Riyam Bonanza, na mababasa sa San Matthew 22, 23 hanggang 30. Basa Hari. So ganito po ang nakasulat sa banal na kasulatan. Nang araw na yaon ay nagsilapis sa kanya ang mga Sadusyo. Yan. Nang nagsasabing walang pagkabuhay na maguli at siya'y kanilang tinanong.
Tuloy. Na sinabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya Ha? at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki Yan. at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkakaanak, ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. 26, gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa 7. Sa 27, at sa kauli-hulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa 28, sa pagkabuhay ngang muli, sino kaya doon sa 7 ang maging asawa? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat. Sa 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na mag-uli ay hindi na mag-aasawa ni mga pag-aasawahin pa kundi gaya ng mga anghel sa langit. Yan ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ang babae ay nag-asawa ng 7 magkakapatid. Nako, parang napakalaswa naman yata to, mga kapatid. So, hindi po ganun po ang hanay. So, itong babae ay ginamit ng Diyos na kalinhagang salita sa banal na kasulatan kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, mga kapatid. Ginamit ang babae. Sino itong babae na inyong nakita? Nasabi sa banal na kasulatan, basahin po nga natin sa Revelation 17:18. So ganito po ang nakasulat. Sige. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Yan. Ang babae pala siya yung dakilang bayan. Mga kapatid, siya yung dakilang bayan na nag-asawa ng 7 magkakapatid. Halimbawa, kung literal na babae yan, for example, kung literal na babae, nag-asawa ng 7 magkakapatid pa naman, ano kaya sa tingin natin? Di ba, napakasama naman yata yan, ha? 7 asawa, magkakapatid pa naman. Balik, parables po yan ng Diyos. Sino-sino po ba yung naging asawa itong babae na tinukoy ng Diyos? Mga kapatid, na ang una na naging asawa itong babae ay si Manuel Quezon. Pangalawa, Manuel Rojas. At ang pangatlo, Elpidio Quirino. At pang-apat,
Ramon Magsaysay. At panglima, Carlos Garcia. At pang-anim ay si Diosdado Macapagal. At ang pampito ay walang iba ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sila ang naging asawa ng babae. Sino ang mga asawa? So, basahin po natin sa banal na kasulatan yan. Sa Proverbio 8:15. Basa, Hare. Kung sino sila. Ganito po ang mababasa. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Yun, mga kapatid. Sila pala ay mga pangulo o mga presidente sa dakilang bayan, mga kapatid. Kaganapan ng mga pangulo o mga president. Kaya ang tanong, saan ito naganap? Saan ito makikita? So, walang iba. Yan. Bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? So, walang iba. Bansang Pilipinas. Hindi po ako nahiya o matatakot na ang bansang Pilipinas ay ito yung tinukoy ng Diyos na bansang nagkakabunga. Dito niya ibinigay yung kaharian ng Diyos or dito itatayo ng Diyos ang kanyang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Panglimang kaharian na itatayo ng Diyos, wala nang kasunod, mga kapatid. Na doon sana doon sa bansang Israel, itatayo ang ating Panginoong Jesucristo, ang panglimang kaharian, subalit inayawan man nila, hindi tinanggap. Mga kapatid, kaya yung kaharian kanyang inuha or kanyang inalis, ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga. Kailan nagkabunga? Or kailan ibinigay ng Diyos? Yan, 1521. 23. Mga kapatid, Philippines is a Christian country. Yan. Maraming naniniwala na si Kristo ay tunay na Diyos. Bansang nagkakabunga. Kaya mapalad po tayo na tayong lahat ng mga Pilipino na dito itatayo ang Diyos ang kanyang kaharian. Bansang Pilipinas, mga kapatid. So ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat na nagsubaybay na naman sa aming
programa po ng aming mahal na dakilang guro sa palatuntunang Consumatum S. At higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambunanza. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riambunanza, at sa aming Regional Director ng Region 2, Harry Edgar Palor Ligutom. At sa Regional Director ng Region 9 na laging nagsubaybay po sa atin, laging nanonood po yan, Harry Felix Proseso. So, sa lahat po ng gustong ugnayan po sa amin, meron po kaming YouTube channel. I-type nyo lang po ang El Regnum. Yan. At meron din kaming Facebook page sa The Kingdom of God, Region 2 Official. Yan po ang aming Facebook page. Ulitin ko, The Kingdom of God, Region 2 Official. At ang aming YouTube channel, i-type nyo lang po ang El Regnum. Yan. Andyan na po lahat ang mga detalye. Okay, so once again, maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Harry Gerson Del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.